AJ Edu dunk party at point guard moves sa Japan B-League ni RJ Abarrientos. Ating pag-usapan ang ilang mga laban na sinabakan ng ating mga kababayan sa B-League ng Japan. Tulad ng inaasahan na hindi muna makakalaro ang ating pambato na si Kai Sotto sa team nito na Hiroshima Dragonflies dahil sa nagpapagaling ito sa kanyang injury. Pero tila kailangan talaga ng Hiroshima ang serbisyo ni Kai dahil talo ang nakuha nila kahapon kontra sa team ng Fighting Eagles. Panalo naman ang nakuha ng team na kinabibilangan ng isa pa nating young big man na si Carl Tamayo kontra dito sa team ng Saga sa final score na 80-79. Though single-digit points lamang ang naitala ni Tamayo, sa puntos ay naging malaking parte naman ito ng whole performance ng Ryokyu kung saan ay pasok nga ito sa starting 5. Hindi lang talo kundi tambak pa ang inabot ng team ng ating kababayan na si Matthew Wright kontra Yokohama sa final score na 81-67. Hindi lang sa panalo inalat si Wright dahil even nga sa kanyang individual performance ay maalat din ito, scoring 4 points, 4 rebounds at 2 steals. Hataw naman si Park sa 3rd, nanalo ang Nagoya Diamond Dolphins ni Ray Parks kontra Akita sa final score na 79-70 kung saan ay naging magandang performance ni Parks sa game na ito, scoring 10 points. Same thing kay 3rd na bukod sa panalo sa kanyang team na Neo Phoenix kontra Toshiba ay pasok din si 3rd sa mga top scorer ng kanyang team, scoring 11 points. Talo man at natambakan pa ay naipakita naman ng ating isa pang Gilas Young Tower na si AJ Edu ang husay nito sa opensa sa big man nang dominahin nito ang paint gamit ang kanyang athleticism. Tila gumawa ng isang dunk party kasi si AJ kontra dito sa team ng Osaka. Pumamada si AJ Edu ng 10 points, 3 rebounds at 1 block. Maliban kay Edu ay naging maganda din ang ipinakita ni Gilas point guard at KBL Rookie of the Year na si RJ Abarrientos. Though kapos pa sa mga minuto si RJ bilang rookie ay unti-unti na nitong kinakapa ang sistema ng team nito sa laro. Kumamada si RJ sa game nito ng 6 points, 2 rebounds at 1 assist. Not bad dahil malaking tulong na rin ito mula sa bench para makuha ng team nito ang panalo kontra Ibaraki Robots.